Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang totoong nag-iisang Holy Father. At siyang dapat nating parangalan sa ating katawan dahil yung ating katawan ay pag-aari ng Espiritu Santo at hindi pag-aari ng sino mang tao dito sa mundo. Sa araw na to, ang topic ko ay End Time. Sino sa puso mo ang Holy Father? Ang Holy Spirit o ang Papa ng Romano Katoliko? Gusto kong ibahagi sa inyo na yung mga aral at salita ni Kristo ay hindi nagmula sa doktrina ng relihiyon ng Romano Katoliko. Ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa Amang nasa akin. So ibig sabihin, parating kasama ni Kristo ang Diyos Ama. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual na Diyos Ama na nagsugo kay Kristo para hikayati ng mga tao na sambahin ng mga tao ang Espiritu Santo sa ating katawan. Na siyang ating ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, na siyang lumikha sa atin na nagbibigay ng buhay sa atin na siya ring aalis sa ating katawan at babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. Sinabi ni Kristo mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay nasa halimaw. Sa banal na kasulatan nasasaad, faith comes from hearing and hearing the words of Jesus Christ. At sinabi din ng Panginoon, many of my people have been lost because of lack of knowledge. Honestly, yung mga aral at katuruan ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na nananahan din sa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, kaya sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Yun ang halaga ng Espiritu Santo. Ang magbigay ng buhay sa katawan nating mga tao. At sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil nga maraming mga tao ang hindi sumasampalataya sa Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan. Bagkus tumalikod sila sa Espiritu Santo at inidolo nila dito sa mundo yung bulaang propeta na iniidolo niya ang kanyang sarili na siyang kilalaning Holy Father dito sa lupa. Honestly, ang gumigising sa ating mga tao sa araw-araw ay ang Espiritu ng Espiritu Santo. At kapag wala ng Espiritu ang katawan nating mga tao, hindi na tayo mabubuhay pa at iira dito sa mundo. Hindi na tayo tatayo pa para maglakbay dito sa mundo. Ang Papa ng Romano Katoliko ay hindi sumasamba sa Espiritu Santo, kundi siya yung isang inutusan ng sinungaling na si Satanas para lapastanganin ng Espiritu Santo at hikayatin ng mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santon at Diyos-Diyosan. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol dahil nalinlang ang ating mga ninuno ni Ferdinand Magellan na isang misyonero ng relihiyon ng Romano Katoliko. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa kung kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At babasahin ko sa inyo yung talata na magpapatotoo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga ribolto at santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sa unang Korinto nasasaad ito sa kabanata
6, versikulo 19 hanggang 20. Hindi nyo ba alam na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Babasahin ko sa inyo yung talata na nagpapatotoo na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At hinahanap ko lang yung kung nasasaad yun sa Exodus at saka sa Levitico. Ito, nasasaad sa Levitico, Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto, sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. At sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 3, nasasaad dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. At sa unang Korinto, Kabanata 10, versikulo 14. Kaya nga mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay walang idinulot na kabutihan. Ang ating bansa ay sinakop ng mga bulaang propeta, ng mga Espanyol, at pinapaghirap ang pamumuhay ng mga tao sa atin. Inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, na siyang protektor ng simbahan ng Romano Katoliko nung panahon na yon. At ang relihiyong Romano Katoliko ay hindi sumasampalataya sa Espiritu Santo. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang Holy Father at ang Spiritual Father. Mismo ang mga pari ay inidulo nila ang kanilang sarili na tawagin silang Father. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ng Diyos na tawagin mo ang sino mang tao dito sa lupa na siyang iyong amang espiritual. Dahil iisa lang ang Diyos na siyang amang espiritual na may pag-aari ng buhay natin. Yun na yung Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ng bawat tao. Ang Espiritu Santo lang ang dapat nating kilalanin sa ating puso, isipan at kaluluwa na siyang Holy Father at amang espiritual ng ating kaluluwa para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos na maging anak ng Espiritu Santo sa Espiritu. Dahil yung mga tao na pinanganak lang sa laman, dito lang sila nagmula sa lupa. Pero yung mga tao na muling ipinanganak sa Espiritu, na naging kaisa ni Kristo, na sumasampalataya, umiibig at nagpupuri sa Espiritu Santo, mga bago na silang nilalang. Ang Espiritu Santo ang kinikilala nilang Diyos na lumikha sa kanila na may pag-aari ng kanilang buhay. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang layunin at misyon ko ay gisingin ang diwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang dapat nating sambahin, purihin at kilalanin na ating amang espiritual at Holy Father. Para kung lumisan man tayo dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, honestly, hindi si Jesus ang maghuhukom sa ating kaluluwa, kundi mismo ang Espiritu Santo na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Si Kristo ay ang buktong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para maging kaisa ni Kristo na maging anak ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi nagmula sa aking Ama na nasa akin. Ang Espiritu Santo at saka si Kristo parating magkasama. Kaya sinabi ni Kristo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Dahil parating magkasama ang Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, ang sino mang naniniwala sa akin ay naniniwala sa Ama na nagsugo sa akin. At ang sino mang naniniwala sa akin ay ako at ang Ama ay mananahan sa puso nila, sa kanila. Ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo, katulad ni Kristo.
Ang sinasamba ko na parati kong kasama ay ang Espiritu Santo na siya kong kinikilalang Diyos at amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang gumigising sa akin sa araw-araw at nagbibigay ng buhay sa akin. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon kung anong mga magaganap. Sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Diyos ay pag nakikita mo na tong mga sign na to ay malapit na. Sinabi ni Kristo na magkakaroon daw ng giyera ang mga bawat nasyon, ang bawat kaharian, at magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo, magkakaroon ng mga sakuna, ng mga disaster, ng mga peste, at tagutom sa iba't ibang lugar. Honestly, narito na tayo sa huling panahon dahil ang sinabi ni Kristo, mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at yun na ang katapusan. Well, honestly, gusto kong ibahagi sa inyo na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin, ang siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ay ang siyang totoong Holy Father at amang espiritual na siyang ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo na siyang pinaglilingkuran ni Kristo. Honestly, si Kristo ay hindi anak ng Papa ng Romano Katoliko. Anak siya ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Sinabi nga ni Kristo, kung nakikilala nyo ako, ay kilala nyo na rin ang Ama. At ngayon nga, ay nakita at kilala nyo na siya. Well, honestly, ang katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. At nakita ko ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na kaya ako umiiral dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ko. Na siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ang siyang babalik na parang magnanakaw na siyang sinabi ni Kristo na kailangan ng mga tao na maging gising at handa. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo dahil yung kanilang katawan ay binababoy nila dahil sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Tulad ng sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, ang ating bansa sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Ninakaw ng mga Espanyol ang lupang pinili at lupang hinirang ng Diyos Ama ng Espiritu Santo na ginawa nilang pag-aari. Kaya naging pag-aari ng mga Espanyol yung ating lupa. Binura ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II na noon ay protektor ng simbahang Romano Katoliko. Ito yung katotohanan. Ang misyon ni Kristo, ipahayag ang katotohanan sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat dahil ang Espiritu Santo lang ang totoong amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay natin. Ang misyon ni Kristo, hikayatin ang mga tao na magsisi na at tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo, ang misyon ko ay sumunod sa yapak ni Kristo na ipakilala sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan nating mga tao ang siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ang higit sa lahat dahil ang Espiritu Santo, ang Diyos na buhay na may pag-aari ng ating buhay, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan ng relihiyon ng Romano Katoliko. Hindi ang mga pari, hindi ang Papa ng Romano Katoliko, kundi mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Ang topic ko nga sa araw na to ay End Time. Sino ang kikilalanin mong Holy Father sa puso mo? Ang Holy Spirit na nananahan sa katawan mo na parating mong kasama o ang Papa ng Romano Katoliko? Narito na tayo sa huling panahon at yung mga babala ni Kristo, yung mga propesiya ni Kristo ay nagaganap na sa ating
mundong ginagalawan. Nariyan yung mga nagkaroon na ng gera, ng labanan ng mga bawat nasyon. Nagkaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng mga peste tulad ng COVID-19, marami ng tawang namatay at lumisan dito sa mundo, milyong katao na ang binawian ng Espiritu Santo ng buhay. Honestly, dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, ang Espiritu Santo ang bumawi sa buhay ng mga tao na namatay na dito sa mundo. Dahil yung ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay natin ay ang Alpha at Omega. Ang Papa ng Romano Katoliko, honestly, ay isang antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi siya naging kaisa ni Kristo na ang Espiritu Santo ang sinasamba. Bagkus ang inidolo ng Papa ng Romano Katoliko na kilalanin na Holy Father dito sa mundo ay ang sarili niya. Ang puso ng Papa ng Romano Katoliko ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko na si Francesco, yan na yung pinakuling Papa. Dahil mahahayag sa buong mundo ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na nagsugo kay Kristo, ang totoong Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At ang sino mang tao na mananatiling mayabang at mapagmataas sa Espiritu Santo na hindi nila kikilalanin sa puso nila, sa isipan nila, na ang kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang amang espiritual ng kanilang kaluluwa, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa kanila, mamamatay sila at ang kanilang kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos dahil hindi nila tinanggap sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at hindi nila tinanggap ang katotohanan na ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama, ang totoong Holy Father na may pag-aari ng buhay nila. Ang pagsamba sa rebulto, pag-idolo sa mga pari, at pag-idolo mo sa Papa ng Romano Katoliko ay ang siyang magbubulig sa iyo sa impyerno. Dahil hindi mo tinanggap ang katotohanan sa puso mo na ang may pag-aari ng buhay mo ay ang Espiritu Santo. Bagkos ay inidolo mo yung mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo. Honestly, walang bulaang propeta na nakahihigit sa banal na Espiritu. Sinabi ni Kristo na ako lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para mapalapit ka sa Diyos Ama. Dahil si Kristo buktong na anak ng Espiritu Santo, hindi siya anak ng Papa ng Romano Katoliko. Ito yung katotohanan. Hindi ako anak ng Papa ng Romano Katoliko. Ang ama ko na kinikilala na amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang aking Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, ay ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ko. Siya ang may likha sa akin, siya yung nagbibigay ng buhay sa akin kung kaya ako umiiral dito sa mundo. Narito na tayo sa huling panahon. Walang bulaang propeta ang makapanlililang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at ito yung ebanghelyo ng Diyos na ang dapat lang sambahin ng mga tao sa kanilang puso, isipan at kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan para malupig ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. At kapag nalupig na ang kasalanan, ang ating mundo na puno ngayon ng kaguluhan ay babaguhin ng Espiritu Santo na mamumuhay na ang mga tao na tanging ang Espiritu Santo lang ang kanilang kikilalanin na Holy Father at ang bawat tao ay magkakaisa na ang tanging sasambahin lang at iibigin na amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan. Yung mga bulaang propeta, honestly, bibigkisin sila at susunugin. Yan yung nasasaad sa the parable of the weeds na sinabi ni Kristo. Dahil yung mga bulaang propeta, mga masasama silang damo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila naging kaisa ni Kristo ng Espiritu Santo ang kanilang sinasamba. Bagkus ang sinasamba ng mga pari na to, na amang espiritual, ay ang kanilang sarili. At
yang mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Walang bula ang propeta, walang mga pari na nakahihigit sa banal na spirito, sa Espiritu Santo na lumukob kay Biring Maria, na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na parating kasama ni Kristo. Sinabi nga ni Kristo, ang naniniwala sa Kanya ay naniniwala rin sa Ama. At sinabi ni Kristo, ang naniniwala sa akin ay siyang pananatiliin ni Kristo na manahan sa katawan ng tao na yon at ng Espiritu Santo. Honestly, si Kristo at ang Espiritu Santo parating magkasama. Ako, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, ang Espiritu Santo at ako parating magkasama. Si Kristo, honestly, ay buhay dahil siya ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Si Kristo ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Dahil ang Espiritu Santo ang totoong ama ni Kristo, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na mag-repent na kayo at huwag yung iduluhin yung Papa ng Romano Katoliko dahil sa impyerno mapupunta ang kaluluwa nyo. Huwag yung iduluhin yung mga pare dahil hindi kayo ng mga yan maliligtas ng kaluluwa nyo ay makapasok sa langit. Dahil hindi kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kung hindi nyo sasambahin ang Espiritu Santo sa katawan nyo na siyang inyong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo. Maraming mga pare ang sa impyerno napupunta ang kanilang kaluluwa dahil hindi nila sinamba ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay nila. Greater is the Holy Spirit that is in our body rather than He that is in the world. Honestly, ang Holy Spirit ang totoong Holy Father na nagbibigay ng buhay at gumigising sa atin sa araw-araw. Yung Papa ng Romano Katoliko, isa yung impostor at tao lang yun. Ang nagbibigay din ng buhay doon sa Papa ng Romano Katoliko ay mismo ang Espiritu Santo. Yung kataas at kayabangan ng Papa ng Romano Katoliko ay bilang na. Honestly, ang may pag-aari ng buhay ng Papa ng Romano Katoliko ay ang Espiritu Santo rin. At hindi kayang linlangin ng Papa ng Romano Katoliko ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niya. Mag-repent na kayo, tanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan, at ibigin niyo ang Espiritu Santo sa inyong katawan na siyang inyong amang espiritual na may pag-aari ng buhay niyo, para ang kaluluwa nyo ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Walang kaluluwa na lumalapastangan sa Espiritu Santo ang makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama dahil ang mga kaluluwang suwail ay sa impyerno itinatapon ng Diyos Ama. Dahil naging kaisa sila ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!